So, ayun, magandang araw sa inyong lahat, sa mga sumusuporta ng ating video. Unang-una sa lahat, maraming salamat po at na-click mo tong video. So, yun. Ngayon, magta-topic tayo ng iba't ibang para sa mga baguhan. Pero, disclaimer lang po, hindi po ako pro, hindi po ako professional, hindi hunter po ako, hindi po ako nakikipag-compete. So, eto lang po, gusto ko ibahagi kasi meron akong nakikita na parang hindi pa alam masyado, pero may idea, pero hindi alam kung paano, bakit nga ba. So, ngayon, yung una natin gagawin is ito topic is paano natin ikakabit tong scope sa rifle natin. Ano ang kailangan nating railings or mount. Meron din tayo dyang paano natin makita yung paano natin ma-using yung reticle natin. So, kung yung reticle natin is hindi pantay. So, paano natin gawin yan habang kinakabit natin para wala na tayong atrasan. Meron din tayong topic na naubusan ka ba ng turrets. Yung turrets mo, kulang na. Hindi mo pa masiro yung air jam mo, yung unit mo. Yung wind elevation mo, wala na. Ubus na yung left or right mo na turrets, hindi mo pa rin masiro yung unit mo. Hindi nahahabol yung pellet mo, kulang na. So, tatalakayin din natin yan. Paano nga ba maglagay ng shims sa scope natin kung gusto natin pumutok ng long range. Tatalakayin din natin yan. So, etong ituturo ko naman is base lang sa aking nalaman. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano ko nagawa to. So, may nakita kasi akong iba na mga air gunner din o gusto mapasok sa hobby ng air gun pero hindi nila alam kung paano ginagawa nila. Pumupunta sila sa mga paggawaan ng air gun, doon nila pinapagawa. So may maganda din doon, pero minsan kasi yung ginagawa nun is ayon sa kanila, hindi yung ayon sa sarili mo. So yun, gagawin natin yan. Tuturuan ko kayo ng kaunting tips. So make sure na i-click mo yung description box sa baba para alam natin kung ano ang topic ngayon. So, baka kasi gawin ko 3 part kung masyadong mahaba tong video. So, make sure na i-click mo yung bottom part na description and paki-like na rin kung nagustuhan mo po yung aking i-share. Hindi po ako pro, hindi po ako coach. Ako lang natuto din sa panonood sa YouTube. So, eto Tagalog version lang po at sa sarili ko pong explanation kung paano ko naintindihan yun. So, kung may wrong po kayong o may nasabi man akong mali po na paraan, so wag mag-atubiling i-comment sa baba at i-correct ko pang sarili ko. Thank you. So, pasok muna natin yung intro. O yun, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi kung gabi mo pinapanood ito. Maraming salamat sa pag-click ng aking video. Samahan mo ako, magpapalit tayo ng rings sa scope. So, subukan natin ituro sa inyo sa mga ibang hindi pa marunong magkabit ng scope rings sa inyong mga laruan. So, ito yung rings na ikakabit natin. So, adjustable rings. Pero kung ikaw hindi adjustable, okay lang din yun. Sundan mo lang. Ngayon, yung unang gagawin natin, ikaklaro natin yung railings natin.
yung rail natin. Titingnan natin kung siya ba ay 20mm or 11mm na top tail. Kasi tulad nito sa akin, dito sa dulo, dito sa may kamay ko, daliri pala, sorry, 11mm yan. So eto 20. So ito Picatinny rail, kinabit natin sa ating AG para yung scope natin hindi dito sa dulo. So kung nakikita nyo, yung AG natin is bullpup. So hindi maganda yung nasa dulo yung scope nya. Okay, so start na tayo. Ikakabit natin yung scope natin o yung rail. Kakabit ko to dito sa dalawang ngipin. Ipitan lang natin yan, hand tight lang. Ito dito sa unahan, hand tight lang din. So ito 30mm. So pag may 30mm ka na scope rings, mostly may kasama niya na ganito. Ito naman is para, kasi ito 20mm, so para makumpleto niya meron siyang parang washer. So yun, lalapat lang natin yan dito. Masyadong nasa unahan yung ating isa. So iurong natin ito ng isang ngipin kahit dalawa. So pag magkakabit kayo ng scope rings o scope mount sa AG nyo o sa scope nyo, siguraduhin yung hindi kayo dito didikit. Yung iba kasi nakikita natin halos ganyan siya yung scope rings nya. So ayaw natin ng ganun, kasi nangyayari niya, nasisira niyan yung tube nya sa loob. So yung una-unang mangyayari dyan, etong magnification mo, mahirap yan pihit. So magiging matigas yan. So unang effect niyan. So iiwasan natin yon. Kaya dapat as much as possible, kung kaya ng railings mo na ipagitna mo to ganito kalapad, so yun ang gawin mo. Kung hindi kaya, so meron dyan, ilalagay ko dyan yung ganyang klaseng mount, pwede din yan sa'yo. Kung halimbawa maiksi lang yung pwede mong paglagyan ng scope rings, sana makatulong yan. Yun. So ngayon lalagay natin yung ito. So kampante na ako sa linagay kong ganyan. Ito, ita-tighten ko lang to ng mag-grip lang siya sa thread. Hindi pa tayo dyan tapos. Yan. Para hindi lang siya malaglag. Ito naman yung sa likod. Yan. Yung gusto natin mangyari is nagagalaw to. So kailangan natin gawin, i-balance natin yung reticle niya sa loob. So meron tayo dito dalawang bubble level. Ito. So pwede din pwede din siyang gamitan ng dito sa ilalim. Kung nakikita nyo, dito sa ilalim, maghanap kayo ng flat bar na ilapat nyo dito. Tapos iganyan nyo, parang iangat nyo, parang iganyan nyo yung flat bar. Kung ganito yung ilalim nyo, flat. So pag naglapat yan, align na yan. Mag-a-align yan kusa. Basta maluwag pa siya dito sa mount. Pag hinigpitan mo na to, hindi mo na yan magalaw, hindi yan mag-a-align. So yun, subukan natin. Lalagay ko to dito sa ilalim, isang bubble level. Yan.
Tsaka ito dito sa itaas. So, papantayin ko lang yung dalawang yan. Yan. So, okay na ako dito. Pantay na siya. Kung gusto mo naman masubukan kung talagang level na yan, tapos sa eyesight mo, mag-bubble level ka dito sa bore. Kung iba, kasya dito. Sa akin kasi hindi kasya, kahit hindi siya kasya, kaya dito ko siya level sa. So ako, pwede kong i-level to na gawa natin ng wire sa or lubid na binigyan mo ng mabigat na bagay sa ilalim, tapos ipantay mo yung crosshair mo. So yun. Ngayon, ba naman tatalakayan natin. Ngayon, nakakabit na natin yung scope natin sa ating rail. Yung gusto naman natin is yung eyesight natin. Kung pag ginagamit, pag hawak mo yung AG mo or yung unit mo, puputok ka, komportable ba yung eyesight mo sa scope? Kasi for example, pag ganito hawak mo, komportable ka ba? So, baba ko lang yung notification. Yung wala kang nakikitang black sa paligid ng scope. So, dapat malinaw yan. So, kung hindi, halimbawa, may black, iurong mo lang yan. And iurong mo sa unahan o pabalik. Depende sa kung saan ka relax. Ako, relax ako sa ganito posisyon. So, yung pagkakabit ko ng scope, okay na sa akin. Pero kung halimbawa may nakikita ako, pwede ko i-atras to dito. I-atras o i-abante. Hanapin mo lang kung saan siya nawawala. Pag nawala na siya, try mo i-max yung zoom. Subukan natin. Pag naka-max na yung zoom, dapat wala din siyang ting. Yun. Yan ang komportable. So, sakto, pero nagalaw natin yung scope natin. So, i-level ko lang ulit, tapos hihigpitan na natin yung scope. Yung paghigpit ng scope, etong mga rings, yung gusto mong gawin dyan, pag katulad nito, maluwag pa, snug mo lang. Yung parang may kapit lang siya. Tapos, gusto mo mangyari, itong mga space na to, tsaka dito sa kabila, gusto mo pantay yan. Ayaw mo ng dikit dito, tapos dito maluwag. O maluwag dito, tapos dito dikit. So, hindi ganun. So, ang gagawin natin, hihigpitan ko dito sa kabila muna. Then, pag snag, dito ako sa kabila. Snag, dito naman ako sa kabila. Snag, dito naman sa kabila. Pag nakita mong dikit dito, tapos dito hindi, luwagan mo lang to. Siya. Dahan-dahan lang. Tapos higpitan mo dito sa kabila. Konti lang. Tapos ihabol mo ulit siya. So, medyo angat pa sa atin. Konti pa. Yan. Ganon din dito sa unahan. Pantay ba? Yun. So ngayon, meron na tayong scope sa ating airgun. So ayun, meron na tayong align na reticle at may tightened na scope na tayo sa ating engine. So, satisfied ako sa gawa kong ito. Kung nakatulong sa inyo, pakita na lang ng like. Next topic natin is kailangan ba natin magpili ng scope rings? Low, high, or medium? So, alin ba ang bagay sa'yo o nakaka-apekto pa ba yun sa ating pagputok? Kung halimbawa. So, yun. Abangan nyo. Yun ang topic natin. Kaunti lang tapos na tayong ikabit ito.
na mount natin. So, sana nakita nyo yan sa pinanood nyo. Nahirapan tayo. So, ngayon, may point ba na palitan natin yung mga scope rings natin? High or low or medium na rings? Ano kaya ang kagandahan ng low rings tsaka high rings? So, yun. Tatalakayin natin yan ngayon. So, stay tuned lang. Sana mabigyan kita ng tips or idea para sa sarili mong laruan. Ayun. Okay. Gusto mo bumili ng rings or may rings ka ng dati pero gusto mong palitan. Well, kung akong tatanungin, tas sabihin natin, pipili ka kung low, medium, or high. Sa low rings ang sasabihin ko sa'yo. Well, low rings, nakadepende yan kung ikaw ay short range shooter. Kung short range shooter ka lang naman, lalo na sa mga laroang dihangin, bagay sa'yo yung low rings. Madali mong matansya yung target mo. Tsaka, hindi masyadong malaki yung margin ng error niya sa holdover tsaka hold under. Or, tatawag natin na patong ilalim. Yun, parang gano'n. Sa low rings, maganda siya dun sa mga original stock ng AG natin. Well, dito sa akin, sa unit na ganito, hindi na siya pwede. So, kung unit mo ganito, yung diskarte niya, hindi mo magugustuhan yung low rings mo. Kasi kung naka low rings ka, ganyan ka yung pagsilip mo ng scope. So, hindi ka relax. Pero kung yung butt stock mo is yung standard, mas maganda doon yung low rings mo. Doon siya mababagay sa low rings mo. Kasi yung stock mo hanggang dito, di ba? Tapos eto na yung eyesight mo eh. Nandito yung scope mo. So, saktong-sakto yan. Well, kung high rings ka, hindi mo makikita yung scope mo. So, yun. Yun ang sa low rings. Disadvantage ng low rings, o gusto mong i-tilt yung AG mo, pag wala ng space, hindi mo siya magagamit. Tapos, pag masyadong malaki yung objective lens mo at pumapalo na dito sa barrel, hindi mo rin siya magagamit. So, nasa sayo pa rin yung desisyon. Pero kung ako, papipiliin, sa low rings ako, kung standard stock lang naman yung unit ko. So, yung pinaka-importante dyan, pag inangat mo yung laruan mong ganyan, sinilip mo, dapat sakto yung tingin mo sa scope, walang blurred, black sa paligid ng scope. Sakto, tsaka relax yung mukha mo, yung tilt mo ng mukha, paano mo tingnan, relax lahat. So, pag sinolder mo siya, relax ka. Yun ang importante doon. Well, sa high rings naman, ang kagandahan para sa akin ng high rings ay disadvantage ng high rings muna. Disadvantage sa akin ng high rings is masyadong malaki yung error ratio niya pagdating sa holdover tsaka hold under niya. Pag naka-zero ako ng 30, yung 10 ko masyadong mababa yung tama ko. Well, in sa low rings, pag naka-zero ka ng 30, pag tinamaan mo yung 15, sakto pa din yan, most likely. Pasok pa rin yan sa target mo. Well, sa high rings, hindi na. Tapos, yung high rings naman, minsan, nauubusan ka na ng turrets mo, hindi mo pa nahahabol yung pellet mo. Kasi masyado nang mataas yung scope mo, yung pellet mo, masyadong mababa yung lipad. Kasi yung nangyayari dyan, mga ka-hunters o ka-airgun, ka-hobbies, hindi naman pag-exit ng pellet mo sa barrel, hindi yan aangat pataas. Akala mo lang yun unahabol niya yung scope, hindi. Dire-diretso lang yan, tsaka magda-drop lang. Nalilin lang ka lang. Yung scope mo, hinabol mo sa pellet mo. So, yun. So,
So, hindi yan mag-aabol. Ngayon, nauubusan ka na nito. Yun ang kaibahan na high rings sa low rings. Sa low rings, halos lahat ng tama mo mataas. So, yun ang kagandahan din dyan. At sa high rings, pwede mo ito i-tilt. Ganyan. Yung scope mo. Ganyanin mo. Para ma-achieve mo yung long range mo. Yung long range shooting mo, kaya mo ma-achieve. Well, sa low rings, pag tinilt mo ng ganyan, may possibility na babangga siya dito sa barrel mo. Or, dikit na masyado. Ayaw natin yan. Kasi minsan, kahit di hangin lang yung laruan natin, pwedeng gumalaw yung barrel mo. O pwede mo maibunggo yung barrel mo, umangat, damage yung scope mo. So, ayaw natin mangyari ng ganun. So, hanggat maaari, yung scope mo, iangat mo ng ganito sa barrel mo. Pag maglalagay, tapos dito sa mga high rings, papasok natin yung pag-shim ng scope. Paano nga ba lagyan ng shim yung mga scope natin para makuha natin yung turrets niya? Yun. Para magkaroon tayo ng space sa turrets, kasi mostly dami mo ng pihit, hindi mo pa nahahabol yan. So, yun. Sana may nakuha kayo, pero advice lang, kung kaya mo mag short rings ka, low rings ka na lang. Yun. Short ako ng short, low nga. Yun. Yung point dyan mga ka-hunters, kung saan ka komportable, yung rings ang gagamitin mo. Kung saan din komportable yung scope mo, tsaka yung unit mo, yun ang rings na gagamitin mo. So yun, nasa sa inyo na paano mag-adjust. So kung nauubusan ka ng turrets adjustment, elevation, wind adjustment, so yun, papasok natin, tuturuan kita paano mag-shim ng scope. Thank you. Take care. God bless. Peace out.